On the shores of Galilee, a crowd was drawing near. They'd seen the signs he'd done, the healing far and clear. Up the mountain, Jesus sat with his chosen few. But 5,000 more were hungry, wondering what he'd do. Give them something to eat. We're out of food. They're out of food. Surely there's some food from someone, even a small amount. 5 loaves of bread and 2 fish. This is wonderful bread, Telemachus. I know it's not enough. Oh, it's enough for me. I can do a lot with this. Blessed are you, Lord our God. Feed them. Organize the people into groups of 50 and 100. Gather up 12 baskets to distribute the loaves and fish. Yes. I've kept you here all this time giving you spiritual food. But you clearly need actual food now. So let's eat! Good evening po sa inyong lahat mga kapatid. At yan, nasa day 5 na tayo ng ating prayer and fasting. Yan, good evening sa inyong lahat at binabati ko nga pala ang mga viewers natin, mga online viewers sa Canada, sa Greece, sa Chicago, yan mga kapatid. Sa China, Sister Ria Quaresma at bago ang lahat, magpapakilala muna kami. Ako nga pala si Brother JB at kasama natin ang ating kapatid na si Brother Youngs! Brother Youngs! Siyempre, Brother Jando. Yan, at yan mga kapatid, good evening sa inyong lahat. Bago mag-umpisa ito, ating prayer and fasting, last day na ito, manalangin muna tayo sa ating Panginoon. Amen. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah. Panginoon, Ama namin Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa panglimang araw ng pananalangin at pag-aayuno. Salamat Panginoon dahil nalagpasan namin ang apat na araw na ito. Salamat sa kalakasan mo. Salamat sa karunungan mo, Panginoon. Salamat sa kapuspusan ng banal na Espiritu Santo, Panginoon. Lord, ngayong gabi, patuloy ka pong mangusap, mangaral at magturo, at puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo. Lukuban mo kami, O Diyos, ng iyong banal na dugo. Alisin mo po lahat ng mga distraction, lahat ng mga alalahanin, pagdududa, pagkatakot. Ikaw lamang ang patuloy sa amin na magbigay ng lakas, karunungan, at pangunawa sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. At ikaw ang maitaas sa gabi na ito. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa gabi na ito sa pangalan ni Jesus. Amen! Yan, umawit muna tayo sa Panginoon at ang kakantayin natin si Jess and Sis Mel. Diyos ang saklolo. Yan, maganda yan ah. Ako'y napatingin, kailan ang saklolo, saan manggagaling? Sabihin sa akin, nang ako'y mangani, kay Yahweh dumating, hindi niya ako
sa aking dalangin. Ang Diyos ay purihin. Ang nagmutulong sa Diyos na gumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, di kayang magawa. Kasama mo siya, magpakailanman, siyang tagapag-ingat ang ating sanggala. Di natutulog, lagi kang babantayan, di madaramdam sa init ng araw. Kahit ang buwan, di masasaktan. Thank you, Jesus. Bundok ng pagsubok, ako'y nakatingin. Kailangan sa lolo, saan man gagaling. Sabihin sa akin, nang ako ay mangangin, kaya Yahweh dumating, hinugin niya ako sa aking dalangin. Ang Diyos ay purihin. Ang nagmutulong sa Diyos na gumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, di kayang mabuhay. Kasama mo siya, magpakailanman, siyang tagapag-ingat ang ating sanggala. Di natutulog, lagi kang babantayan, di nagdaramdam sa init ng araw. Kahit ang buwan, di masasaktan. Diyos ang saklolo, siya ang mag-iingat sa'yo. Di nagbabago, sa piling niya'y di maaano. Diyos ang saklolo. Diyos ang saklolo, siya ang magliligtas sa'yo. Di nagbabago, sa piling niya'y di maaano. Mong tulong sa Diyos na gumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, di kaya ang mabuhay. Kasama mo siya, magpakailanman, siyang tagapag-ingat ang ating sanggala. Di natutulog, lagi kang babantayan, di magdaramdam sa init ng araw.
Kahit ang buwan di masasaktan. Ako'y napatingin, kailangan sa lolo, saan manggagaling? Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea. Presented by OOOEM Online Career Media. Ayan mga kapatid, para sa ating coffee break. Maaring yung iba sa atin tanong na rin to, no? O di naman kayo napapaisip tayo. Bakit hindi nilagyan ng pangalan or hindi binigyan ng pangalan yung batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda? Oo nga, no? Diba? Sa palagay nyo, bakit kaya Pwede ano? yung JB naman. O, pwedeng Janlo nga eh. Kung panahon pa niyang siya. Ano? Yang isang Pero, tinaro ko dyan. mahal na tinuturo sa atin dito, gaya ng sinasabi sa salita ng Panginoon, kapag tayo ay nagbibigay, hindi na natin pa kailangan ipangalandakan pa. Hindi na natin kailangan bigyan pa ng pangalan. Eh mapapansin niya sa simbahan. Yan. Diba? Makikita natin. Saan? Sa envelope natin. Yan. Yan kay Mami Ading, pagpasok mo, hindi nililista yung pangalan kung sino yung kumuha. Plain lang yan. Ano yan? Tithes and love offering, Mhm. building fund, Mhm. yung seeds na envelope, di ba? Yung sobre natin. Bakit, brother dyan? Ang significance niya, para hindi tayo magmalaki unang Tama. At pangalawa, para hindi rin natin tanggapin yung papuri ng mga tao. Kumbaga, kinuha kagad yung blessing, Oo, no? hindi naman natin gusto mangyari yan. Kasi kapag tinanggap mo na yung blessing sa tao, Wala ka nang matatanggap sa Diyos. yan. At yan ang ating Coffee Break! That's a good idea. Presented by OOOEM Online Career Media. Ayan. So once again, good evening mga kapatid. Welcome to the 5th day of our prayer and fasting. Yan. Nasa huling araw na tayo at dalangin ko mga kapatid ay huwag mong sukuan. Dahil ito na ang huling araw ng ating Ito na yun. panalangin at pag-aayuda. Yan. Bukas, may break the fast tayo. Yun! Yes! Ay! Kaya yan, ha? Umaga yan. Alas Oo. 7 ng umaga yan. First time mangyari sa Andrea yun. Oo. First time and never. First time lang. First time. Ay, Kaya, ngayong gabi, pagkatapos ng ating PM, Yan. pwede ka nang kumain. Pero Oo. huwag ka masyado magpakabusog. Ihanda mo lang yung sarili mo. Para bukas, may baptism of the Holy Spirit. Yan. Para prepared ka din, di ba? Ayan. So batiin muna natin mga kapatid Ay, natin. binabati ko nga pala si Brother Pau ng Yes. Young Ay! Ministry din. Ay, We Pao. miss you, bro. Yan sa Canada, si Brother Mark. Yan, nandyan din. Sila Brother Sai kanina. Kasama Yan. tayo. Mga kasama natin. Si Brother Brother. Genesis. Yan. Yan, mga kapatid natin sa Nasugbu, Batangas. Brother Amen. Correg, good evening. Good evening Sa inyo po. na dyan, sa Mendoza family. Of course. Yan, sa Jesus Coffee Church. Yan, good evening po sa inyo lahat lahat. ng mga taong nanonood dito. Yan, thank you Lord. Ayan. Sabay-sabay na natin kunin ang ating mga Bible mga kapatid at pag-aralan ang miraculous feeding of the 5,000 people na matatagpuan sa Book of Matthew. Pero ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang kaparehong kwento sa Juan chapter 6 verses 8 to 11. Sabi sa verse 8, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro. Verse 9, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Verse 10, paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang mga tao. Sa kanila ay may humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. Verse 11, kinuha ni Jesus ang tinapay
At matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Manalangin tayo mga kapatid. Maraming salamat Panginoon sa araw na ito at sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Tunay nga Panginoon na ikaw ay makapangyarihan sapagkat sa kabila ng kagipitan at kalungkutan, Lord Jesus, at maging sa mga panahon ng kasaganahan, Lord, ay pinupuspos mo kami ng presensya mo. Tunay nga, Lord Jesus, na ikaw ay makapangyarihan and you are worthy of our praise and worship, Panginoon, sapagkat sa kabila ng aming kakulangan, Lord Jesus, ay sapat ang biyaya mo sa iyong mga anak, Lord Jesus. Ang lahat ng papurit pagsamba ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome mga kapatid para sa panglimang araw ng ating prayer and fasting. At sa gabing ito, pag-uusapan naman natin ang panibagong aral o panibagong mga susi sa pagtanggap ng fullness o ng pagkapuno na nanggagaling sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kwento ng pagpapakain ng Panginoong Jesus sa 5,000. Pero bago yun, balikan muna natin yung mga naunang araw na ating pinag-usapan. Sa day 1, andyan yung kwento ni Jabez kung saan pinakita ng Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang grasya, kahit pa yung origin o yung simula ni Jabez ay talagang not so good. Kumbaga, umpisa pa lang, may sumpa na napataw sa pangalan niya. It involves pain and suffering. Pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, ay naranasan pa rin niya yung pag-uumapaw, yung pagkapuno sa pamamagitan ng panalangin at kapangyarihan ng Panginoon. At para naman sa pangalawang araw, pinag-usapan natin yung kwento ni Jacob kung saan mas naging malawak yung pagtingin natin sa fullness na binibigay ng Panginoon. Kasi usually we expect fullness to come in material blessings, provisions. Pero sa kaso ni Jacob, naranasan niya yung fullness hindi lang sa mga material na pagpapala, kundi pati na sa reconciliation na kanyang natanggap o naranasan between him and his brother na si Esau. Okay? At para naman sa pangatlong araw, day 3, na aral natin yung kwento ni Elijah and the widow. Pinakita doon na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, even in the midst of a crisis, talagang yung pag-uumapaw, yung pagkapuno, yung fullness, ito ay nagmumula at nabibigay pa rin ng Panginoon sa kanyang mga anak na pinapahalagan. At syempre, nakita rin natin doon kung paanong God can still provide His blessings through unexpected means. Kasi syempre, sino ba namang mag-expect na manggagaling yung pagkapala doon sa balo, sa widow na mismong siya, wala na rin makain o wala na rin makakain kung magbibigay pa sila. Pero in the long run, pinakita ng Panginoon na even in unexpected means, in unexpected ways, nakakapag-provide ang ating Panginoon at mararanasan pa rin yung pagkapuno. At para naman sa pang-apat na araw, pinag-usapan natin yung kwento ni Jehoshaphat at kung paano sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno at syempre pagsamba, worship, naranasan ni Jehoshaphat at ng buong nasasakupan niya yung pagkapuno o pagkapala ng Panginoon. Kasi syempre we believe God deserves worship even before the provision, even before the blessing. So ayun yung 4 na araw na inaral natin para sa ating prayer and fasting. At para sa pang-5 araw, ang pag-uusapan naman natin ngayon, as I have said before, ay yung himala ng pagpapakain ni Kristo, ni Jesus sa 5,000, feeding of the 5,000. Bago yun, syempre magbibigay muna ako ng onting background para lahat tayo ay pare-pareho ng intindi sa context o sa nangyayari doon sa kwento, kasi we will appreciate the story even more kapag nakita natin yung context. Kasi yes, it was a grand miracle. Pagkain, dumami, lahat nakakain, may sobra pa. It was a grand miracle, pero there's this added layer of magic or appreciation or talagang wonder from the Lord kapag naintindihan natin to in its context. Okay? In its deeper context. Okay? So, ang background niya kasi talaga, the chapter starts kung saan yung beheading of John the Baptist
na pinugutan na si John the Baptist. At si John the Baptist, he is closely related sa ministry ni Jesus kasi siya yung prophesied na maghahanda ng daan para sa parating na Kristo. So talagang close sila, and even their parents, si Elizabeth at si Maria, they know each other. And even nung bata pa lang, talagang may encounter na sila. Nasa sinapupunan pa lang sila ng mga nanay nila. May something, may connection na sila. So nung nabalitaan ito ni Jesus, nag-start yung chapter ng Matthew 14, 13 to 21, yung verse. Nag-start siya na si Jesus, pinili niya munang pumunta sa isang solitary place. So, ang atake ay after mabalitaan ni Jesus na wala na si John the Baptist, pumunta muna siya sa isang lugar na mapag-iisa sana siya. So, malamang it was possibly to grieve na kasi syempre, even though He is God Almighty, He is omniscient, tao pa rin siya nakakaramdam, nalulungkot, nakakaramdam ng lungkot. So, most likely, He was planning to grieve. Kaso, syempre, yung mga tao, ito kasi yung time na kalat na yung pangalan ni Jesus kasi nagsimula na siya sa kanyang ministry to teach and make miracles sa mga tao. So, yung mga tao, nagpapagaling to, sunod na sunod sa kanya to. So, habang pumunta siya dapat sa isang lugar na mapapag-isa siya, sinundan pa rin siya ng mga tao. Tapos, syempre sa pagsunod ng mga tao, nakita ni Kristo na syempre nahabag siya. Jesus felt compassion to them and He healed their sickness. So, pinagaling ni Jesus yung mga sakit ng mga tao. So, instead na gawin yung pagluluksa niya, pinagaling niya yung mga tao na sumusunod sa kanya. And then, came night, ginabi, tapos yung mga disipulo nagsasuggest na pauwi na po natin sila kasi gagabihin na. Pero, ang sabi ni Jesus, hindi natin sila kailangang paalisin. Bigyan nyo sila ng makakain. Tapos, nandito na nangyari yung himala. Siyempre, nandyan yung doubting ng mga disciples na Lord, we only have 5 loaves of bread and 2 fish. So, 2 tinapay, 5 tinapay at 2 isda. Tapos, kinuha ni Jesus, bigay mo sa akin. And then, pinadami niya. Binabali niya ng binabali, hinahati yung tinapay, yung isda hanggang sa nakakain lahat at may sobra pa nga na 12 full baskets. Okay? So, that is the background. Ngayon naman, tumungo tayo sa first question. Nang makita ni Jesus ang maraming tao, bakit siya nahabag sa kanila? So in English, Jesus felt compassion nung nakita niya yung crowd. Okay? So, bakit nga ba compassion yung naramdaman ni Jesus nung nakita niya yung crowd? So, to better understand this, we must first go back to the meaning of what is compassion. So, compassion is the sympathetic pity and concern for the sufferings or misfortunes of others. So basically, nararamdaman mo yung nararamdaman na paghihirap ng ibang tao. Okay? Concern for the sufferings or misfortunes of others. So, compassion is very central sa pagkatao o sa character ni Jesus. Kasi talagang the Lord cares for our sufferings, for our life, for our eternal life. Kaya nga siya nagkatawang tao. So, when Jesus saw the crowd, hindi inis yung naramdaman niya. Bakit inis? Kasi, kung babalikan natin yung context, yung background ng kwento, Jesus was trying to be alone as He wanted to grieve yung pagkamatay ni John the Baptist. Pero, it's instead of getting that personal time alone, sinundan siya ng mga tao. At kung malamang normal na tao lang yun, tayo o kaya tayo yun, malamang inis yung naramdaman natin and hindi compassion. Pero this was Jesus at compassion yung naramdaman niya, habag sa mga tao. And hindi lang doon natapos, hindi lang siya nakaramdam ng habag, ng compassion. Instead, this was compassion plus action. Kasi Jesus saw the need of the people na nandun sa crowd. Nakita niya yung physical and spiritual needs ng mga tao. Kasi nga, ang kasunod nun, Jesus felt compassion and
pinagaling niya yung mga tao. So, hindi man implied doon sa, hindi man binanggit doon sa verses, pero it's heavily implied na while Jesus is healing the people, the crowd, He was also teaching. Kasi we know Jesus, every teaching moment, every teaching opportunity, kukunan yan, pagtuturo yan. So, hindi man sinabi doon sa verse mismo, it's implied na while Jesus was healing the people, while He was healing the sick, He was also teaching them spiritual wisdom, spiritual teachings. And syempre, hindi doon natapos. Hindi lang physical healing, hindi lang spiritual teaching, pinakain pa sila na alam natin na nangyayari towards the end. And isang aral na mapupulot natin dito, when we approach God, when we approach the Lord, He feels compassion towards us, and at the same time, alam niya kung anong kailangan natin. Alam niya yung mga bagay na makakapagpuno sa atin. Kaya, this is a good reminder for each and every one of us na huwag kang matakot lumapit sa Panginoon. Huwag kang magdalawang isip na hindi ko rin naman talaga alam kung paano magpe-pray. Hindi ko rin naman talaga alam kung anong gusto ko o kailangan ko pa. Kasi at the end of the day, alam ni Lord. And He feels compassion for you. Kaya lumapit tayo sa Kanya. And surely, God's fullness is waiting for us sa paglapit natin sa Kanya. Paano mo nga ba ipapamahagi sa 5,000 tao ang 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda? Hindi ba't imposible yun, mga kapatid? Pero, posible sa ating Panginoon. If we are to examine the passage, it doesn't solely talks about the food, but the willingness to serve and the faith in trusting God's work. Sa mga pagkakataong yun, alam na ng Panginoon ang pag-aalinlangan ni Andres at ng iba pang mga disciples nang iatas sa kanila ni Lord ang pagpapakain sa libu-libong mga taong nakapaligid. Yung hawak-hawak ng batang 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda, that's insignificant compared to the size of the crowd. Maaring ng mga pagkakataong yun, the disciples were too focused on what's lacking, but God focused more on what's available. Mayroong pagtataka kung paanong kakasya ba ang bilang lamang sa mga daliring mga tinapay isda. But the time they placed it in God's hands, it became enough. Naging sapat ito para sa kanila. That's how God works and multiplies. Sabi nga sa Matthew chapter 19 verse 26, sa tao ito imposible, ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay posible. Minsan, sa tuwing haharap tayo sa mga challenges and adversities, scarcity man yan, kahit anong kakulangan, we tend to get overwhelmed. Nagdududa tayo. Nagkakaroon ng agang-agam to the point na yung pananampalataya natin ay nagiging shaky. But God uses these very challenges as an invitation to come to faith and know that He is God. Sapagkat sa pagkakataong inilagap mo na sa Kanya ang lahat mong pag-aalala at nagdesisyon kang manampalataya sa pangalan Niya, doon mo mararanasan ang kamangha-mangha niyang mga gawa. Ayan, salamat sa buhay ng ating mga kapatid na nagbahagi ng kanilang mga sagot sa una at ikalawang katanungan. Ngayon naman, dadako tayo sa pangatlong tanong. Sabi rito, ano ang matututunan natin sa batang may 5 tinapay at 2 isda? Yan. So, sa binasa natin na storya, napakaraming aral ang maaari nating matututunan. Pero sa gabing ito, meron tayong ibabahaging 2 yun na maaari din nating mai-apply sa ating mga buhay. At ang unang aral, sabi rito sa ating sagot, ibigay mo kay Lord kung ano ang meron ka. Yun. And kapag sinabi natin ibigay mo sa Lord kung anong meron ka, hindi ito usapin ng pera. Tama. Hindi ito usapin ng pagkain lang. Kasi for sure, meron kang something na maaari mong ibigay sa Panginoon na maaari niyang gamitin na magmumultiply din. Yeah. Guys, sa story na binasa natin, di ba? Ano bang meron ng batang lalaki?
dalawang isda, 5 tinapay, at yun ang ginamit ng Panginoon para mapakain yung 5 libo. Ang dami, Di ba? grabe. Kaya talagang kailangan mo lang tignan. Ano bang meron ka? No. Ikaw, Brother Yax, ano bang meron ka? Ayan, nandito na tayo. Maikwento ko na rin. Siyempre, nung unang pagpunta ko ng church 2016, ay naimbitahan tayo sa concert at ano yung tawag doon? Glow concert. Glow concert. Yan, Glow yan, concert yan. Doon ako unang naimbitahan. Siyempre, nagpatuloy at nasabi nga rin na, uy, marunong pala sumayaw siya. Siyempre, pumunta ako doon na wala rin, di ba? Oo. Ang ano ko, yung talent na meron ako, since yung pagsasayaw. Lumipas ang panahon na hindi natin nakalain na tayo pala yung itinalaga bilang isang dance leader nung panahon na yun. So sa Jollibee Kalinisan, Fourth ayan, floor. fourth floor. Floor. Naging leader tayo ng dance team niya. Hanggang sa lumipas yung panahon, ginawa lang natin, naglingkod tayo sa Panginoon ng pamamagitan ng pagsasayaw. Yes. At isang araw, may tinuro si Pastor na, yung panoorin mo yung Maglobo. Maglobo, nanood lang ako, parang pinanood ko lang siya. Di mo akalain pala na yung panonood ko na yun is magagamit ko pala siya bilang maging negosyo ngayon. Di mo akalain, no? idea. Oo, nagkaroon. At dyan, pinanganak si Yanko Disenyo. Ayan. Wala yun. Ayan na si Yanko Disenyo. So ayun, dumating. Sinubukan natin. Siyempre, wala namang mga binigay na eh. Oo. Sinubukan na hanggang sa Paisip ka. Oo, dumiretso Idea. hanggang sa nagpalaya pa sa atin sa pagiging Empleyado. empleyado, di ba? Grabe si Kaya, Lord, no? Kaya Kaya siyempre nag-umpisa yun sa maliit na pagsasayaw. Oo, sa Kala pagsayaw. natin maliit Ginagamit yun mo eh. lang kay Oo. Lord, no? Yung talent mo sa sa pagsasayaw. panunood. Oo. Nasa unahan nanonood, pinanonood ko siya eh. Oo. Tapos hanggang sa, ito pala yung ideya na yun, na binigay sa atin na yan nga yan ko kasi. Siyempre, tuwakbo yung panahon, natatamasa ko na. Sabi ko, ano naman ko, Lord, paano ko may share doon sa iba? Siyempre, hindi naman pwede, lobo pa rin ang i-share natin. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng ano. Tapos sabi ko, pinakita ni Lord na pakinabangan din nila yung talento na Si meron John, no? sila. Katulad ni John. Oo, gaya Siya nung sabi magaling. yung, na pakinabangan mo din yung talento nila. Siyempre, oo nga no, na malapit din sa events. Kaya eto po ay nabuhay ang ating magaling magsalita na si Host Logi. Uy, Host Logi. At syempre, Medyo mateki-teki Oh, tayo sa teki-teki camera. yan, oo. Yan, natuto tayo ngayon ng Pinag-aralan. sweet photo booth. oh sweet Diba? photo Ano, booth. hindi Simula lang, lahat hindi yun. lang to basta sa events ginagawa. Oo. Kapag may events din sa church, Nagagamit. pinapagamit natin sa Doon church. tayo talaga nag-umpisa. Oo. Amen. Doon talaga makikita natin, no, na kapag pinagamit mo kay Lord, kung ano yung meron ka. Pararamihin. Tsaka Palalagyan. lumaki. Dadagdag na lang ng Dadagdagan dadagdag. at dadagdagan. Kaya kapatid, kung ano man yung meron ka, huwag kang magdalawang isip na ipagamit yan sa Panginoon. Yan. Ano man yung meron ka, sabi nga natin, meron tayong mga tino sa buhay natin. Meron tayong treasure, meron tayong talent, meron tayong transportation, and everything that we have. So, huwag kang magdalawang isip na ipagamit yan. Kasi sa pamamagitan yan, mararanasan mo ang pagpapala ng Panginoon. So, yun ang una na aral na matututunan natin sa batang lalaki. At pangalawa dito, mga kapatid, na kailangan din natin ma-apply sa buhay natin is yung correct placement. Oo, yung yan. posisyon mo, Yan. Yung Oo. posisyon. Kasi isipin natin, nasan ba yung batang lalaki? Nung tayo na naghanap ang mga alagad ni Jesus ng pagkain, nasan siya? Nasa unahan. Hindi sa unahan. Imagine mo, kung yung batang lalaki na yun, nasa likuran ng pila. Wala, sa dulong-dulo siya. Ayan, 5,000 yun. 5,000. Pero kagulo kayo dyan. Paano yun? Syempre, yung time na yun, mahaba yung preaching. Yung mga tao magugutom. Imagine mo yung, kung may man nakakita sa batang lalaki na yun, na, ay, may tinapay ka pala dyan. Oo. May isda ka pala. Nagugutom na. Oo. Magiging distraction. Magiging distraction pa ito. Papagawan pa talaga yan. At kapag nangyari yun, wala tayong storya ng pagpapakain sa 5,000. Yan. Kaya yun yung pangalawang aral. Kaya kailangan, tama din yung posisyon na kinalalagyan mo. Yes. Kung gusto mong ma-bless ng Panginoon, kung gusto mong maranasan ang pagpupuno ng Panginoon, dapat ikaw mismo, nilalagay mo yung sarili mo sa tamang posisyon. Yan. Sunday, nasan tayo? Minsan nasa mall tayo. Aray ko. Ayan. Lalaba ako. May mili-mili kayo dyan. Ano yung sayo? Lalaba po ako. Basketball Dami po ko ako. na Basketball. oo. Magbabasketball. Pero ang totoo, may time naman talaga para nasa maling posisyon lang talaga tayo. We always ask for the blessing, no? Pero nagiging mali yung posisyon na ginagawa natin.
yung kinalalagyan natin. Kaya yun yung iaayusin natin. Ha? So, dapat nating malaman at tanda na dapat kung gusto mong ma-bless ka, Mapuno. mapuno. Siyempre, ngayong taon, ilagay mo yung sarili mo kung nasaan yung presensya ng Ngayong buwan, divine alignment. Yes. Dapat Yun. naka-align Oo, tayo. i-align natin. Lalo na sa salita ng Panginoon. Amen. So, ayun yung dalawang aral na dapat nating matutunan sa buhay ng batang lalaki. Una, ibigay mo sa Panginoon kung ano yung meron ka. Yes. At pangalawa, correct placement. Para naman sa pang-apat nating katanungan, ang sabi dito, bakit mahalagang dinala muna kay Jesus ang 5 tinapay at 2 isda bago ito dumami? Pwede namang sa katabi niya ibigay. Pwede din sa disipulo. Oo. Pwede din dun sa mga kakilala niya. Pero bakit Pero kaya? isipin mo sa katabi, tayo magkatabi tayo, hawak ko yung 2 tinapay. Gutom na ako. O di mag-away pa tayo niyan, okay? Baka ablutin mo pa sa akin eh. Kasi gutom na lahat eh. Di ba? Ay, mali mo, malaman na may pagkain akong dala. Pag-aagawan, may pagkain to. Pwede din niyang ipagbenta yun. Oo, doon tayo na yan. Doon tayo na Kikita yan. pa siya. In demand kumbaga. Oo, galing Baka- naman. Pero bakit nga ba dapat kay Lord dapat nila binigay para dumami? Kasi alam naman natin na si Lord lang ang may kakayahang magparami. Yeah. Kasi Siya ang source. siya ang source. Kaya kung meron tayong mga ginugusto, o meron tayong mga pinapanalangin kay Lord na, Lord, gusto kong palakihin mo to, palaguin mo to, ano kailangan natin gawin? Lapit muna natin kay Lord. Unang-una sa lahat, dapat kay Lord mo muna nilalapit. Parang trabaho. Trabaho. Gusto natin na, Lord, bigyan mo ang trabaho. Eh, pag di natin nilapit kay Lord, pwede tayong madala sa maling workplace, Oo. environment, baka hindi din tayo tumagal. Tama. Problema din, siyempre. Kung buhusan ka ng buhusan, yan, baka masira din yung isip. mabigat, mabigat. Nakaisip. Kaya minsan, kung wala man tayo makausap, andyan si Lord. Tama. Handang makinig sa atin. Kaya yung nararamdaman natin, ilapit natin ngayon. Parang sa mga nagnenegosyo din. Oo. Sino ba nagbibigay ng negosyo Kliyente, sa inyo? no? Kliyente. Kliyente. Si Lord, di ba tayo nga mga nagnenegosyo, hindi naman sa sarili natin. Tama. Kumbaga, Lord, bigyan mo kami ng kliyente. Gugulating ka na lang, may nakita ka sa'yo eh, no? Kasi nilalapit mo kay Lord. Tama. Minsan tinatakot tayo niyan, ha? Wala tayong Pero, bibenta. Pero doon na, gugulatin ka ni Lord sa Bukod dun sa mga nabanggit ng mga kapatid natin, alam niyo kung ano yung pinakagusto natin na lumaki, Yan. dumami? Income. Yan. Financial. Talaga naman. Pero ang tanong natin dito kapag meron kang kinikita, kanino mo unang dinadala? Ayan, yan na. Sino ba yung una mong binabayaran? Yan. Ayan. Ano ba? Yung Shopee ba? Uy, Ay, yan. oo. Shopee Pay, no? Shopee Pay. TikTok Pay, ay! Patay na. Ano Talaga ba? naman. Lazada? Oo. Bills! Bills. Isa pa. Ay, Oo. Upa ng bahay? Kasi parang tayo mga tao, no? Ewan ko kung sa akin lang bilang provider, kapag dumarating yung mga bills, Nag-aalala na tayo. yung pag-aalala, kaya kapag may dumating na blessing kay Lord, parang nakakalimot tayo. Ayan. Parang nagiging mali. Oo, Nagiging mali. Baliktad. Nawawala yung order. Oo. Kumbaga, kasi sa mundo, Nahuhuli si Lord eh. Oo, nauhuli si Lord. Di ba, binaliktad nyo eh. Oo. Kung gusto mo mabaliktad din yung buhay mo, baliktarin mo din. Yun. Unahin mo si Lord. Amen. Para baliktarin ka rin niya. Kung mahirapan ka ngayon, yan, nandito ka, baliktarin ka niya. Oo. Mas magiging maganda yung Mas maganda. may order yung buhay mo, no? Diyan papasok yung ating tithing. Yan. Napakahalaga. Ano ba yung brother dyan? Yung pagka-tights na yan? Ayan. So, ito yung sinasabi sa salita ng Panginoon sa Malakay 3:10, no? Na kailangan ibigay natin, dalihin natin sa templo yung ikasampung bahagi ng lahat ng ating mga kayamanan. Hindi lang isa, lahat. Lahat ng bahagi ng ating kayamanan, 10% lamang ang hinihingi ng Pag Panginoon. kumita ka ng 100, 10 piso? Oo, 10 pesos. At sabi niya dun, may sinabi si Lord dun na something interesting. Sabi niya, subukin niyo ako. Yan. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang pagpapala. Saglit lang, may pangako ang Diyos kapag sumunod ka. Meron. Grabe, no? Kaya- Kumbaga, inihahanda niya na yung pangako para sumunod ka. Tinetest niya yung heart natin Yan, na yan. magtiwala tayo sa Kanya kapag nakasunod na tayo. Pero kasi yung tao, parang ang thinking natin, no, kapag nagbigay ka kay Lord, Nababawasan. Kabawasan ba? babawasan. Pero hindi ganun. Hindi ganun ang pamamaraan ng ating Diyos. Amen. Kapag nagbigay ka, inuna mo si Lord, gaya ng nangyari sa storya, pinaparami. Amen. Kaya kapatid, ito yung dapat din natin gawin. Sa lahat ng meron tayo,
unang-una dapat ilapit natin sa ating Panginoon. Yes. Lord lagi unahin. Yan. Yan. Para naman sa ikalimang katanungan natin, sabi rito, ano ang ipinapakita ng himala na lahat ay kumain at nabusog? Ayan. Imagine mo yun, no? Hindi lang pala sila nabusog spiritually, pero nabusog din sila physically. Siyempre. Kumbaga, empower sila, nag-preach si Jesus, talagang na-encourage sila kung paano magkaroon ng pag-asa, pananampalataya kay Jesus. Hindi lang sila basta nabusog spiritual, pati yung physical na katawan nila binusog din. May take out pa ba yan? Oh, meron. Oh, di ba? Meron. So, di ba? Ilan ulit yung bago paramihin, ilan ulit yun? 5 tinapay, 5 tinapay, 2 isda, busog ka na, May take out ka pa. Ito Doon pa pala yun pala, ha, tignan pa natin ito mga kapatid, 5,000 lalaki pa lang yung binabanggit. Ah. Eh kung may asawa yun, May 10,000, may anak, tapos may mga, sa noong unang Alipin. panahon, may mga aliping pa sila. Ay, hindi pa Talagang- eksaktong bilang na 5,000. Oo. Higit pa. Amen. Kumbaga pinapakita rito, no, kapag nandoon tayo sa presensya ng ating Panginoon, hindi niya lang tayo bubusugin spiritually. Bubusugin niya rin tayo Physically. physically. At ganun yung sinasabi sa salita niya, no, na kung yung mga ibon nga sa parang, hindi nagtatanim, pinapakain ng ating Ama na nasa langit. Tayo pa kaya? Pinili, Yan. anak, Yun. mas higit tayo sa mga ibon. Kaya, tatanda. yung sinasabi natin na yung mga kainin mo bukas, Yeah. sa mga susunod na araw, maganda na meron tayong iniimbak. Ah. Pero huwag mong alalahanin kasi kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, siyang bahalang magbigay tayo. Tsaka alam ng Diyos yung mga mangyayari sa mga susunod. Amen. Inihahanda niya na lahat ng yan. Sinusubo ka niya lang din eh. Oo. Tama. Sinusubo ka lang. Ano ba to? Paano mo pararami ito? Pero yung ito, yung hinihingi mong isang baso, baka isang galon. Oo. Di ba? Hindi natin Kailangan- masabi. Kailangan mo lang magtiwala. Oo, Kailangan tiwala na. manampalataya sa Kanya. Manampalataya Kung lang. ano yung ginawa niya sa buhay mo noong umpisa, yun pa rin yung gagawin niya sa mga susunod. At masigit pa. Siya yung provider mo. Eh. Ayan, nasa pang-anim na tayo na katanungan at huwag muna kayo kakain ha, hindi pa tayo tapos. Okay. Marami pang inihanda. Hinahinay. Yan. Marami pang inihanda ang ating mga brother dyan. Ano ba yung last question natin dyan? So para naman sa panghuling katanungan mga kapatid sa atin dito, anong mga aral o susi ang iyong nakita upang maranasan natin ang kapunuan ng Diyos? So meron dalawang susi na nakita natin mula sa storya na dapat nating maintindihan at dapat nating maisabuhay kung nais nating maranasan ang kapunuan ng Diyos sa taon na ito. Una, sabi rito, ibigay mo sa Diyos kung ano yung meron ka. Di ba, Brother Young? Oo, gaya ng ginawa ko siyempre na ibinigay ko yung talentong meron ako. Wala man tayong noon na naibibigay na pera. Inalay ko sa Panginoon yung talentong meron tayo at kung paano may natutunan sa iyo yung ibang tao na ikaw yung mismong nag-lead sa kanila. Ayan. So, siyempre maraming bagay. May oras, meron kang siyempre, may talento ka rin, may kamay at paa ka naman. Ginising ka ni Lord, hindi basta ginising lang. May purpose ka sa Panginoon. Amen. May dahilan kung tama. Kaya kung nais natin maranasan yung kapunuan ng Diyos, yun ang kailangan natin gawin unang-una. Bigyan mo muna kay Lord kung ano yung meron ka. Yan. Then, ito yung follow. Kumbaga isubo. Oo, ibigay mo muna kay Lord. Sa mga susunod, mararanasan mo na ang kapunuan. At yun yung sinasabi sa salita niya. In 1 Peter chapter 4 verse 10, bawat isa sa atin, binigyan tayo ng iba't ibang kaloob. At yung mga kaloob na yun ang dapat natin gamitin para sa ikabubuti. Amen. So kapatid, kung anong meron ka, ibigay mo yan sa Panginoon. Ipagamit mo yan sa Panginoon. Amen. Ang ating simbahan, bukas na bukas. Amen. So may mga talento tayong dinidiscover, may mga inaalam tayong mga talento, at ikaw, kung alam mo na yung talentong ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, any talents that you have, pwede mo yung ipagamit sa ating Ito pa Panginoon. brother dyan yung dati na may nagpagamit lang ng lupa. Ibinili yung lupa, pinagamit sa Diyos. Alam niyo ba, hindi na siya basta lupa na lang ngayon. Ginawa na siyang simbahan ng Panginoon. At ito na yung Andrea, mga kapatid. At hindi lang yan bukas sa ating Break the Fast, maaari ka naming makakasama. Ini-invite ka namin, 7 a.m. yan.
Magbe-break dance tayo, kakain tayo sabay-sabay, kapatid. Kaya yan, ini-invite ka namin bukas. Ayan, kauna-unahang ano yun, break the fast Oy, sa kayo Andrea. naman, no? Oo. Amen. First ever, no? First Break the ever. fast ni Andrea. So yun ang una, kapatid. Pangalawang susi na dapat nating panghawakan para maranasan ang kapunuan ng Diyos sa taon na ito. Sabi po rito, ilagay mo ang iyong sarili sa presensya ng Diyos. Kasi sabi natin, di ba, alam natin ito mga kapatid, kung nasaan ang presensya ng Diyos, Nandoon ang pagpapala. Amen. Kaya kung gusto mong maranasan yung kapunuan ng ating Diyos sa lahat ng area ng buhay mo, hindi mo yan mararanasan sa inuman. Oo. Mal- Sa trabaho? Hindi. Ma'am. Sa, Kasi dito sa mundo, temporary lang naman. Yes. Pero kapag nasa presensya ka ng Diyos, pupunuin ka niya. Amen. Kaya kapatid, lagi mo lang ilagay yung sarili mo sa presensya ng ating Panginoon. Every Sunday, attend ka lang. At makikita mo, unti-unti, binabago ng Diyos ang sitwasyon mo. And just test it. Just try it, kapatid. Sa huling 6 na buwan ng taon na ito, subukan mo. Attend ka lang, maging consistent ka, at tignan natin kung hindi babaguhin ng Diyos ang iyong posisyon, ang iyong sitwasyon. Just test it, just try it, kapatid. Kaya ano nga ba ang meron tayo ngayon? Marahil marami tayong mga nararanasang pagsubok, kakulangan, marami tayong mga alalahanin sa buhay. Sabi nga doon, isuko at ipagamit natin ang lahat ng meron tayo. Alam nyo, gusto ng Diyos na maranasan natin ang kapunuan ngayong taon. At nasa atin yung desisyon ngayon. Kung tatanggapin mo ang ating Panginoon sa iyong buhay, ang meron lang tayo puso. Puso na laging handang sumunod. Puso na laging handang ibigay ang lahat sa Panginoon. Kapag ginawa mo yun, pupunuan ka ng Panginoon. Amen. Dahil sabi niya, di ba, siya ang tinapay ng buhay. Amen! Kaya kung gumawa ka tatanggapin ng bago. Para merong mabago. mabago. Di ba? Kaya kung tatanggapin mo si Jesus sa buhay mo, kapatid, ito ang magiging simula ng pagbabago na gusto mong maranasan. Kaya ngayon, pikit natin ang ating mga mata, iyuko ang ating mga ulo, sabihin lang natin, Panginoong Jesus. Sige, wag kang mahiya, kapatid, sabayan mo ko sa panalangin, sabi mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, isa po akong makasalanan. isa po akong makasalanan. Marami akong pagkukulang, Marami akong pagkakasala sa iyong harapan. pagkakasala sa iyong harapan. Ngayon, Ngayon, sabihin mo ngayon, ngayon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. sisiyan ko na po ang lahat. Ngayon, Ngayon, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagpapatawad mo sa pagpapatawad at sa pagbibigay at sa pagbibigay ng buhay na walang hanggan. buhay na lang naman. Sa langit kasama ka, sa langit kasama ka. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. At kung sumubay ka, kapatid, sa panalangin, congratulations. Kasi sabi sa salita ng Panginoon, tinawag ka na niyang anak ng Diyos. Amen. Kaya huwag natin kalimutan ang mga pangako. Yan. Yung declaration natin. Yan. I am a child of God. Yan. Sabihin natin. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Powers in you. Messiah. That is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of all Lords. Thank you for watching sa ating prayer and fasting. Pwede na kayong bumain mga kapatid. Pero bago ang lahat, meron pa tayong slides dyan. Dahil alam niyo mga kapatid, ang lahat ng ito ay hindi lamang basta kwento. Ito rin ang aming patotoo.